Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Naging isang ganap na typhoon category na nga po itong bagyong si Goryo na may international name na Podul. Huling namataan 745 kilometers silangan ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 150 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ito, pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So lumakas nga po itong bagyong si Goryo at typhoon category na po. So ibig sabihin ng typhoon category natin kung ito ay tatama sa lupa ng Pilipinas hanggang signal number 4, yung pwede nating itaas na tropical cyclone wind signal. Pero sa ngayon, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At makikita nyo, wala pa rin direktang epekto ang bagyong Goryo sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Kahit po yung habagat, hindi pa rin napapalakas ng bagyong Goryo. Samantala, ngayong araw, inaasahan natin malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, partikular na nga sa may bahagi ng kanlurang bahagi ng Southern Luzon, maging sa may Visayas at Mindanao. Makikita nyo, medyo maulap po yung kalangitan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nalalabing bahagi ng ating kapuluan ay makararanas sa mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po rin nyo, maliban dito sa bagyong Goryo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area, wala rin tayong bagyo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin yung latest track ng bagyong si Goryo. Makikita po natin sa latest track nitong bagyong si Goryo na posible nga na ito ay maglandfall bukas ng tanghali bandang sa area po ng Eastern Taiwan at lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal pero kung magpapatuloy or kung magsa-southward pa yung movement ng bagyo or patuloy siyang lalakas, hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal, partikular na sa may bahagi ng Batanes, isa sa may extreme northern Luzon. So posible po yon today or tomorrow, no? Pinakamaaga po ngayong araw, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal kung mas lalapit pa itong bagyo or mas lalakas pa siya at maaring mahagip nga ng trough nito yung extreme northern Luzon. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin bukas magiging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, lalo nga medyo lalapit po itong bagyong si Goryo habang patungo sa area ng Taiwan. At gayon din, malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Western section ng Mindanao dulot ng hanging habagat. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi na ng Kabisayaan, Mimaropa at Western section ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Sabado, inaasahan din natin magiging maulap yung kalangitan, maging dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa at sa may western section ng Kabisayaan. Malaking bahagi pa rin ng Luzon, kasama na yung Metro Manila, at malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin the next few days ay generally fair weather na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan na tumatagal ng hanggang 1 hanggang 2 oras. Samantala, dito po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas pa na gale warning, bagamat katamtaman hanggang sa maalon ang inaasahang magiging kondisyon ng karagatan natin sa may extreme northern Luzon. At posible nga po ngayong umaga, no, magtaas tayo ng gale warning base sa magiging latest na data natin. Dahil lalo na nga po na medyo lalapit po itong bagyong si Goryo, partikular na habang ito ay bumabaybay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Muli po, no, itong extreme northern Luzon, medyo mag-ingat po dahil inaasahan nga natin na posible maging maalon na yung karagatan sa bahagi ito ng ating bansa. Ang lalabing bahagi naman ng ating kapuluan ay inaasahan natin banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan.